Ako si Ira. Tara, samahan niyo ako magtanim. Napakasarap maging isang Pinoy, magandang tanawin kapag ako'y walang pasok sa paaralan, ako'y nasa bukirin. Bilang Pilipino, nakagisna na nating maging matulungin. Ako'y isang kabataang anak na magsasaka, namulat ako sa kalagayan namin. Bagamat parehong nakalubog ang ating mga paa, sadyang mas maputik ang aming nilulubugan, nilalakaran. Putik na natutubigan ng pawis, ng luha at dugo. Kapalit naman nito ay maipagtatapos ako sa aking pag-aaral. Daling araw pa lamang ay ginagayak na namin ang aming sarili para harapin ang gawaing bukid. May pagkakataong pang aalis kaming madilim sa aming tahanan, gayon din sa pag-uwi. Napakasarap pagmasdan ng aming mga tanim dahil paniguradong marami kaming aanihin. Sa kasagsagan ng tirik ng araw ay mayroong 2 batang babae ang lumapit sa akin. Umusbong ang kanilang kuryosidad at agad na nagtanong sa akin. Hindi po ba kayo naihilo? Sa sobrang tirik po ng araw kayo nagtatrabaho? Wala kaming ibang pinagkukunan kundi ang paggugulay. Mula noon hanggang ngayon, ito ang aming pangunahing hanap buhay. Pwede po ba naming masubukan kung ano po yung ginagawa nyo? O tara, subukan natin. Pwede po ba? Oo naman, sige, subukan ninyo. Ang saya naman dito, princess. Ang daming gulay. Glyza, eto, subukan mo. Ang bigat po pala, Ira. Andito nga pala ang aking mga alagang hayop. Ito si Kuting, si Domeng, ang mahiyain kong alagang si Mengay, at Tabong. Si Burikot at si Burikat. Ito ang aking kabayo na si Sara, ang pinagkukunan ko ng pataba sa pananim. Kahit na marami tayong ginagawa ay huwag nating kalimutang magpasalamat sa itaas. Salamat Ama, maraming salamat.